Mga kapanayam natin ngayong umaga si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Ma'am, good morning po. Good morning, Miss Dina. Good morning. Good morning. Magandang umaga po. Yes, ano po ba itong pangunahing dahilan kung bakit nga daw po iminungkahi ng Bureau of Immigration ang 240 immigration fee? Yes, actually, it came from an unsolicited proposal from a private company. Isinumbisi po nila ito sa PPP, Public-Private Partnership, as a proposal nila bilang sila po ang technological proponent. Dito po sa proposal nila, ang sinasabi po nila is that they will be providing the technology for the Bureau of Immigration from front to the back end technologies po ng BI. But ito po under the build, train, maintain of transfer modality. So, ibig sabihin po, after some time, after the end long term, the technologies will be transferred to the BI. So, ito po, ang concept niya is like the toll booth na binild ng isang private company, gagamitin ng mga users lamang, at it will be later be transferred to the government at zero cost. Pero bakit po kinakailangan pa ng panibagong bayarin kung meron na nga pong ibang travel-related fees na binabayaran ang mga pasahero tulad na lang po ng travel tax? And of course, kung ito po ay para sa modernization program, hindi po ba dapat ito ay sa budget nyo na lang po kunin kaysa magpatupad pa po ng panibagong travel fees? Yes, it's very understandable po that there are concerns about proposed new fees para po dito sa PPP modality nito. Pero tandaan po natin na pag sinabi pong PPP, this is by a private company at ito po ay i-operate nila for some time and ito turn over po sa ating gobyerno na wala pong ginagastos ng gobyerno. Ang nakikita po natin na parang siguro plus points dito po sa proposal na ito is that yung atin po mga kababayan na hindi naman gagamit ng facility. Halimbawa, ang farmer po, lagi kong ginagawa example, ang farmer na hindi naman mag-international flight will not be burdened na ibabawas sa taxes niya yung pagpapagawa ng mga technologies po na yun. At ito po, kumbaga yung user na gumagamit po ng technology or ng pasilidad na yun lamang po ang ma-charge dahil siya lamang po ang gumamit. So that's one of the plus points siguro na masasabi natin. But again, we also would like to emphasize na hindi pa po Ma'am? Ma'am Dina? Nawala po yata sa linya si Try Ma'am natin Dina balikan. Sandoval. Spokesperson po ng Bureau of Immigration, nililinaw po yung pinag-aaralan, di ba Jel, na panukala 240 pesos na immigration fee So, para sa mga maraming pasahero. mga katanungan tungkol dito dahil gusto natin maliwanagan, di ba, doon sa mga plano nila tungkol Yes. dito. And yung mga Mamaya, subukan netizens, natin syempre, kasi balikan. may travel tax na. Subukan natin balikan si Ma'am Dana. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.